Yan isang mapagpalang araw mga kapatid sa Panginoon, at salamat sa Diyos tayo ay minsan pa ay magkasama-sama na naman after how many days. I think almost a week po tayo na hindi nagkadaupang palad sa programang ito, sa mga kadahilan ng yung nakalipas na bagyo ay nawalan kami ng kuryente ng 2 days at masyadong maraming naging trabaho sa mga punong nabuwal. Kumusta po kayo? At nawa ay sa umagang ito ay natagpuan natin ang ating sarili na nalulugod, tutuwa, masaya, at may sabi nga, may hope, may pag-asa sa araw-araw na buhay na ating tinatahak. At salamat sa Panginoon, pagamat nakaranas tayo ng bagyo ay hindi tayo lagi nasalanta. At doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyo ay gusto ko pong sabihin sa inyo na nakikita po ng Diyos ang inyong kalagayan sa ngayon, lalo na doon sa Kabikulan, sa Catanduanes, sa Verac, sa Manamrag, sa lahat ng mga basta doon sa lugar ng Catanduanes. Mga kababayan ko, gusto ko pong sabihin sa inyo na nakikita po ng Diyos ang inyong kalalagayan sa buhay at hindi po natutulog ang Diyos. Patuloy lang po kayong umasa at magtiwala sa ating Panginoon at magiging maayos po ang lahat para sa inyo. At kami po na nandito sa hindi masyadong nasalanta, nasa inyo po ang aming mga panalangin, nasa inyo po ang aming mga nakatutok po kami sa inyo upang lagi na idulog sa Diyos ang mga kalagayan ninyo. Kaya naniniwala po ako, darating ang panahon, hindi kayo maayos ang buhay ninyo, lahat ng nawasak ibabalik ng Panginoon sa inyo in Jesus' name. Ayan, good morning kay Ma'am Ani, kay Althea. Salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong tutok muli sa umagang ito. Ayan, sinare ni Althea yung video na ito na live. So yan po mga kapatid sa Panginoon, at salamat sa Panginoon kahapon yung mga churches na nagdaos ng Sunday service, Sunday celebration, at nangusap ang Panginoon. Thank you Lord sa mga katagumpayan na naranasan namin. Good morning sa mga lahat ng mga pastors, AMNE, sa Nueva Ecija Prayer Warriors, sa Light Center, sa ACMA, lahat ng mga pastors ng Nueva Ecija, at sa ating mahal na Governor Uy Umali, sa patuloy na sabi nga paggamit sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ang Nueva Ecija. Yan, good morning din kay Jessa. Thank you anak sa panonood. At dalangin ko na ang araw na ito ay maging maayos sa buhay natin. So bago tayo mag-start mga kapatid, ay hayaan niyo po muna na tayo ay manalangin, ipagkatiwala natin sa Diyos ang oras na ito at ibigay natin sa Kanya ang ating mga buhay. Good morning din kay Jamila Felix. Thank you sa iyong panunood. At aming Panginoon, sa umaga pong ito ay dumudulog kami sa iyo na punong-puno ng pag-asa ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Pagkat sa kabila ng bagyo may liwanag, may kapayapaan na pinagkakalob mo sa amin. Salamat Panginoon, at patuloy ko na dalangin Panginoon ang mga anak mo na sumusubaybay ngayon, ay pagpalain niyo po sila. Salamat sa iyo sa kagalakan na meron kami ngayong Lunes ng umaga. At anuman Panginoon mga gagawin namin ngayon, pinagkakatiwala namin ito sa iyo na kayo po Panginoon ang magbibigay sa amin ng katagumpayan sa bawat hakbang na gagawin ng bawat isa sa amin ng iyong mga anak. At maging mga anak mo na naapektuhan ng bagyong Ulysses, Lord, lalo na sa Kabikulan, sa Angono, sa Cainta, Marikina,
na nasalanta ng sa Rizal Lord, na nasalanta ng Ulysses, ang dalangin ko, samahan niyo po sila at palakasin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga kalooban. Gumamit po kayo ng mga institusyon, ng mga samahan na tumutulong, Lord. Katagpuin mo ang mga pangangailangan nila sa mga oras na ganito, Panginoon, at pangunahan niyo ang kanilang mga buhay. Thank you, Lord, at ang mga salita niyong mahayag ngayon, iyo po itong pagpalain at maging kalakasan ito ng spiritual na buhay ng bawat isa. Nagkakatiwala po namin sa iyong araw na ito. In Jesus' name. Amen. 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 So, nung mga nakaraang araw o linggo ay mayroon tayong series na tinatalakay ay walang iba kundi ang leadership. So, we know na nakita natin doon na a leader must be a good follower first for them to sabi nga influence yung kanyang mga constituents, yung kanyang followers. Kasi nga kung hindi ka magiging mabuting tagasunod, hindi ka rin magiging mabuting tagapanguna sa lahat ng larangan, sapagkat ang pagsunod ay isa sa mga mahalagang sangkap sa pangunguna. Paano mo tuturuan ng obedience ang ibig sabihin ang sinasakupan mo kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi ka marunong sumunod sa lahat ng larangan, sa pamilya, sa magkaibigan, sa mag-asawa. Kinakailangan may obedience, may pagsusunuran sa isa't isa upang makita natin ang integridad ng magkabilang panig. Makita natin ang katotohanan, ang truthfulness ng kanilang mga paniniwala at paninindigan sa buhay. Kaya nga leaders are not insecure. Yan, tandaan natin yan. Leaders are not insecure. Hindi rin siya self-centered at hindi and mistake conscious, at hindi siya laging napapansin na lang yung mali mo. Hindi ganun ang leader. Hindi po ganun ang leader. Dapat hindi ka makasarili. Dapat hindi ka fault finders. Dapat ikaw ay may handang solusyon sa mga tao na magkakamali sa'yo, sapagkat we are not perfect. Hindi naman talaga tayo perfecto na. Sa bawat panahon ay nagkakaroon tayo ng pagkakamali, but yung leaders hindi yun nakikita. Nakikita man yung pagkakamali mo, pero yung pamamaraan ng pag-criticize sa iyo dapat it must be sabi nga constructive. Kaya nga kapag nakikriticize tayo ng leader natin, ng asawa natin, ng tatay natin, ng mga magulang natin, hindi yun para ipahamak ka, kundi para matuto ka sa buhay mo. Ayan, good morning kay Sister Joy. At makita natin na napag-aralan natin na ang pagngunguna ay isang mahalagang gawain ng isang mananampalataya, sapagkat tayo ay sabi ng Panginoon, we are not tail, we are the heads. Mga ulo tayo, hindi tayo mga buntot. Ibig sabihin, mayroong kapasidad at mayroong tayong abilidad na pangunahan ang mga tao, lalo na tayo ay tinaguri ang mga born again, mga anak ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, we are the salt in the lights of the world. Paano tayo makakapag-lead? Paano natin maaakay ang bulag kung tayo mismo ay bulag din? Hindi natin kaya silang akayin. Kaya nga dapat bilang isang nangunguna, bilang isang Kristiyano at bilang anak ng Diyos, yung pangunguna natin dapat kinakikitaan ng katotohanan ng integridad, ng palabra de honor sa ating mga buhay. So, puntahan natin yung paano pa tinawag si Moses. Kasi dito tayo kukuha ng ilang mga katotohanan about leadership. The call of Moses to lead his people or to lead the people of Israel. Paano ba niya pinangunahan ang mga Israelita at paano niya ibinigay, paano naranasan ng mga Israelita ang biyaya ng Panginoon at yung abilidad ng biyaya ng Panginoon na ibinigay sa kanya. At matututunan natin dito that the grace is God answer to our needs. Amen. Ang biyaya ng Diyos ang tanging sagot lamang sa ating mga pangangailangan sa buhay. Yan lang yung makikita natin. Yung sa kasalanan lalo, sa mga weaknesses natin at sa mga failures natin. Kailangan natin ang grace ni Lord. Kailangan natin ang kanyang habag. Kailangan natin ang kanyang biyaya. It is not something that we work
we work for, but a gift na natanggap natin sa Panginoon. Hindi ito ang biyaya ng Panginoon, hindi natin ito pinaghirapan. Ito ay biyaya, ito ay isang regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon bilang sagot. At ito'y tinanggap natin sa Panginoon ng libre. Kaya nga mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verses 9 to 10, sabi dito, "For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God," sabi ni Paul, "I am what I am. And His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me." Kita natin, sinabi ni Paul, sabi niya, ako yung kung ikukumpara ako sa mga apostol, ako yung pinakamababa. Actually, parang wala nga akong bilang. Sabi ng Panginoon, sabi niya, marumi, makasalanan, hindi ako karapat-dapat na tawagin bilang apostol. Pero sa kadahilan ng inilatag ni Apostol Pablo, ano ang sinabi niya? Because I persecuted the church of God. Yun kasi yung una niyang ginawa, yun talaga yung kanyang mission. I-persecute yung mga Kristiyano at yung mga simbahang Kristiyano. But sabi niya, by the grace of God, I am what I am. Dahil sa biyaya ng Panginoon, narito ako ngayon kung ano ako ngayon. Ano man lahat ng natanggap ko, ano man lahat ng narating ko, ano man lahat ng mayroon ako, yan ay dahil sa biyaya ni Lord. Sabi, sa biyaya ng Diyos. Sabi niya, at ang biyaya niya, in His grace toward me, was not in vain. Kaya nga yung biyayang pinagkaloob niya sa akin, hindi ito nasayang. Hindi ito nasasayang. Hindi ito kailanman masasayang. Sabi niya, sa kabila nito, sabi niya, I work harder than them. I work harder than them, though it was not I, sabi niya, but the grace of God that is with me. Sabi niya, nagtrabaho ako, mas masigit pa sa kanila yung ginawa ko. Pero sabi niya, nagawa ko yun hindi dahil magaling ako, hindi dahil matalino ako, hindi dahil may kakayahan ako, hindi dahil may pera ako, hindi dahil mayaman ako. Hindi yun ang pinapaliwanag dito ni Apostol Pablo. Sabi niya, nagtrabaho ako at nagawa ko ito, nagkaroon ako dahil, sabi niya, sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, it is God's grace that we make us, mga kapatid, will make us for what we are. Hallelujah. Dahil sa biyaya ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon, it was God's grace that made Paul what he was. Ganon din sa atin. Dahil sa biyaya ng Panginoon, kung bakit nandito na tayo, nakarating tayo sa posisyon na yan, nakarating tayo sa ganyang klase ng buhay, sa ganyang klaseng uri ng pamumuhay, nagkaroon ka, pinagpala ka ng Panginoon, hindi dahil sa sarili mong effort, hindi dahil sa sarili mong kalakasan, hindi dahil sa sarili mong galing, but because of the grace of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Dahil yan sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil yan sa biyaya ng ating Panginoon. It was God's grace working in Him that made Him the great servant of God. Tama po ba? Kaya, dahil talaga lahat sa biyaya ng Panginoon, kung makakarating ka, kung bakit nakarating tayo, sa ganyang klase ng pagmiministry, sa ganyang klase ng sa ganyang klase ng pagiging pastor. Kaya nga hindi tayo mga pastor, hindi dapat tayo mayayabang. Dapat tayo laging
humble. Sapagkat wala tayong mga kapatid sa Panginoon, mga kamanggagawa. Wala tayo kung wala ang biyaya ng ating Panginoon. Dahil yan sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo nagkaganyan. Kaya natin narating ang ganyang estado ng ministry, ang ganyang estado ng buhay natin, ang ganyang posisyon na mayroon ka because of the grace of God. Kaya nga, we all need the grace of God for our daily walk with God and to do what He calls us to do. Kailangan natin ang biyaya ng Panginoon sa araw-araw ng buhay natin, sa ating paglakad sa buhay na ito, at sa paggawa, sa pagtupad ng kung anumang mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Hindi natin kayang gawin sa sarili natin. Kailangan natin ng tulong, habag ng ating Panginoon upang maisakatuparan ang lahat ng ito. Exodus chapter 2 verse 23 to 25. Now, it happened in the process of time that the king of Egypt died. Then the children of Israel groaned because of the bondage, and they cried out, and their cry came up to God because of the bondage. So God heard their groaning, and God remembered His servant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God acknowledged them. Gusto ng Diyos ng bawat isa sa atin for the task of delivering His people from bondage of Egypt. Gusto ng Diyos na palayain ang bawat isa sa atin sa pag-aalipin ng kasalanan, sa kung anumang nag-aalipin sa atin. Anong sabi dito? Narinig ng Diyos ang iyak ng kanyang bayan, ng mga Israel. At naaalala niya ang kanyang pangako kay Abraham, kay Isaac, and kay Jacob. Naalala niya yun. At anong sinabi dito? Anong sinabi dito? Tiningnan niya ang children of Israel, and God acknowledged them. God wanted everyone for the task of delivering His people from the bondage in Egypt. Gusto ng Diyos na tayo ay palayain sa lahat ng mga bagay na naaalipin tayo. Anumang klaseng pag-aalipin yan sa buhay natin. Gusto ni Lord na palayain ka. Kapatid, tuwiran kong sinasabi sa iyo, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang bondage na yan, ang pagkakagapos na yan. Kung yan man ay bondage of sin, bondage of anger o galit o kung anumang nagiging dahilan upang hindi lumago, hindi bumuhos ang masaganang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo, tanggalin mo yan, kapatid. Ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Sapagkat yan lang ang nagiging hadlang sa buhay mo upang hindi mo maranasan ang blessing na dapat sa iyo. Exodus chapter 3. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the rock of the desert and came to Horeb and the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of bush. He looked, and behold, the bush was burning with fire. But the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not draw near in his holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses and hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmaster. For I know their sorrows, so I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptian.
and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Verse 10, come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Now, nandito na mga kapatid sa Panginoon. Tinawag na ng Panginoon si Moses, sapagkat narinig ng Panginoon ang iyak ng mga Israelita. Narinig ng Diyos ang iyak, tinawag na niya, at binigyan niya na ng pagkakataon. Ito na, sinagot na ng Panginoon ang iyak at panalangin ng mga Israelita. And God called Moses to deliver his people from the bondage in Egypt. But while God has Moses in mind to do the task of deliverance, Moses has other things in his mind. Pero siyang ibang bagay na nasa utak niya na gusto niyang gawin. His mind is full of many things, but delivering the Israelites from slavery is not one of them. Remember, the first attempt of Moses to lead his people was failed. Why? Akala niya makukuha niya ang mga Israelita sa pamamagitan ng pagpatay niya sa Egyptyo sa pagtulong niya. Yung first attempt pa lang niya na pangunahan ng mga Israelita, failure na. Hindi na naging matagumpay. How much more ngayon pa? Napatay niya na, napaalis na siya. Kaya napakaraming bagay sa isip ni Moses, sa utak ni Moses. At wala sa hinagip sa puso niya yung ilid ang mga tao para alisin sa Egypt. Wala yun sa mga ilang bagay na nasa isip niya na gusto niyang gawin. Kaya nga, may problema dito. May problema dito si Moses. Why are Moses' problems that he cannot just say yes to God? Hindi agad siya nakasagot sa Panginoon. Tanong po kayo, kung kayo po ang tinawag ng Panginoon, magiging katulad din ba tayo ni Moses? Na maraming iniisip, maraming mga kinukonsider bago bago tayo humakbang sa Panginoon. Hindi siya nakasagot agad sa Panginoon. Exodus chapter 3 verse 11. But Moses said to God, who I am that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel of Egypt. Makita natin dito may problema si Moses. What was his problem here? The problem of Moses here was his identity. Yung kanyang pagkatao mismo. Ito yung problema niya dito. Moses has his problem of identity because all he sees in himself, he sees himself not equal to the task because he thinks he is not qualified. Kapag kasi inisip natin lagi mga kapatid sa Panginoon, kapag inisip natin palagi na hindi tayo kwalipikado, hindi tayo qualified sa task na ibinibigay sa atin ng Panginoon, marami talagang magiging hadlang sa isip mo, sa puso mo. At hindi ka makaka-move on. Lagi sinabi ko nga sa inyo kanina, kung ano man ang meron ka ngayon, ano man estado meron ka ngayon, ano man klase ng pamumuhay meron ka ngayon, yan ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, dahil sa biyaya ng Diyos, magagawa natin ang mga bagay na minsan hindi natin kayang gawin. Hallelujah. Ang dami ko pong naririnig ng mga testimony niya. Kung titingnan mo sa isang literal na pagtingin,
ang isang tao, ang isang pastor, ang isang leader, masasabi mo sa sarili mo, masigit ako sa kanya. Masasabi mo sa kanya, magtataka ka bakit napangunahan niya yung ganyang kalaking kongregasyon, ganito lang naman siya. Tandaan niyo mga kapatid sa Panginoon, dahil sa biyaya ni Lord, dahil sa grace of God, hallelujah, magagawa natin ang mga bagay na hindi natin nagagawa dati. Magsabi nga po ng amen. Doon sa naniniwala, kaya natin gawin ang lahat na bagay dahil sa lakas na kaloob ng Diyos sa atin. Dahil sa lakas ng biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yan po yung kailangan natin ngayon. Yan po yung gusto ng Diyos sa atin ngayon. Hallelujah. Kaya nga alam nyo, sabi niya, Exodus chapter 3 verse 12, alam ng Diyos may problema si Moses, yung kanyang identity. And how did God encounter Moses' problem? Exodus chapter 3 verse 12. So he said, I will certainly be with you. Hallelujah. Huwag ka mag-alala, Moses. Sasamahan kita. Amen. Wow. Napakagandang katotohanan na sinabi ng Panginoon, na sinasabi ng Panginoon hanggang ngayon. Nasabi ng Panginoon hanggang ngayon, Ma'am Annie, I will certainly be with you. Sister Jessie, I will certainly be with you. Sister Joy, I will certainly be with you. Sabi ng Panginoon. Alam ni Lord may problema ang bawat isa sa atin. Alam ni Lord may kahinaan ng bawat isa sa atin. But sabi ni Lord, Moses, don't worry. Joy, don't worry. Annie, don't worry. Jessie, don't worry. Althea, don't worry. Huwag kayong mag-alala. I will be with you. Sasamahan kita. Sa lahat ng laban mo, sa lahat ng problema mo, sasamahan kita. Yan ang pangako ng Panginoon. Ayun yung sinabi ng Panginoon kay Moses. Ito yung ginawa ng Panginoon. Ito yung sinagot ng Panginoon para encounter ni Lord kung ano ba yung problema ni Moses. Totoo nga naman. Sabi ko nga kahapon sa inyo yung Romans 5:35, I think 3 or 5:35. Walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos. Ano yung sinabi ko sa inyo? Hirap, pagsubok, gutom, pag-uusig. Ano pa? Magsabi pa kayo. Ano ang sabi doon? Tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa atin. Bakit sinabi ni Paul yan? Alam ni Paul na sa bawat oras, sa bawat araw ng kanyang buhay, kasama niya ang Diyos. And same as with Paul, lahat ng klase ng laban natin, lahat ng klase ng problema natin, kasama natin si Lord. All we need to do is to trust in Him, to believe in His power, to believe in His, sabi nga, grace. Mga kapatid sa Panginoon, yan yung kailangan natin, yun yung dapat nating isa-isip at yan yung dapat nating gawin. Lalo na sa mga panahon na to, punong-puno tayo. Kapapandemic lang, ayan na, tuloy-tuloy na na, may bagyo, may baha, kung ano-ano, may gutom. Wala na tayong magagawa dyan. Totoong may problema, but thank God. Hallelujah. Salamat sa Diyos dahil alam natin tutulungan tayo ng Diyos. Say amen. Amen. Alam natin tutulungan tayo ni Lord. Alam natin sasamahan tayo ni Lord. Alam natin nandyan ang Panginoon para sa atin. Kaya nga makita natin dito. And He shall be a sign to you, sabi ng Panginoon. And this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. The presence of the Lord is a wonderful truth in believers' life. Hallelujah.
presensya ng Panginoon ay isang nakamamanghang katotohanan sa buhay ng bawat mananampalataya. Mga kapatid sa Panginoon, inuumpisan pa lang po natin ang leadership na ginawa ni Moses. Kaya, mga kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo, anuman ang mayroon kayong sitwasyon ngayon sa buhay, ipagkatiwala niyo lahat yan sa Panginoon. Ibigay niyo lahat yan sa Panginoon. Sapagkat sasamahan tayo ng Panginoon. Iingatan tayo ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos sa umagang ito. At nawa, ang makapangyarihang Diyos ay patuloy na maranasan natin ang kanyang presensya, kanyang pagsama. Pagpalain po tayo ng Diyos. And good morning din kay Susain Rojas. Thank you, Susain, for watching. At pagpalain ka ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mga kapatid, mag-pray tayo. Lord, thank you sa mga salita mo. Thank you sa pagkakataon na ginamit niyo po ako ngayong umaga upang ipahayag sa iyo ang mga katotohanan. Ma-encourage ang mga anak mo, Panginoon, sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang araw na ito para sa amin. Pagpalain niyo po ang araw na ito para doon sa mga nasalanta. At kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng unawa at ng kalakasan at ng mga pagpapala na kailangan nila. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all, mga kapatid.